Marami po tayong mga ginagawa noon na hindi po natin nagagawa ngayon. Tama? Hindi dahil merong social distancing, hindi yon. Dahil wala na yung bagay na yun, kundi sa buhay natin, maraming nagbago, lalo na po financial. Okay? Lalo na po financially, alam ko po maraming nagbago. Merong wala noon, ngayon meron na. Okay? At meron noon, ngayon wala na. Nawa, marami sa ating wala noon at meron ngayon. Ano po? Pero ganun pa rin naman ang buhay. Nawa yung mga bagay-bagay na tinatangkilik natin ay kapag nawala yon, hindi naman yung paglilingkod ay mawawala. Dapat ano? Patuloy pa rin. Sa bayan ng Diyos ay dapat ang paglilingkod ay sa kapila ng kahirapan sa buhay, patuloy tayong maglilingkod. Wala po tayong ibang goal sa buhay, kundi ang patuloy na maglilingkod. Sabi nga, ang nagpapatuloy ang siyang laging nagwawagi, mga kapatid. Ang ating pong oras ay 11:15. Tama ba? Tama pa yung relo natin? Advance ba yan or late? Tama yan. Dahil tama yan, magtatapos tayo ng isang oras. Parang walang umagri. Parang ayaw nyo pa. Sige po. Matatapos po yun ang mas mabilis po. Ang nais ko pong dalhin sa inyo sa umagang ito ay ang kalinhaga tungkol sa paghasik. Okay? Paghasik. Sa paghasik na talinghaga dito ay sa binasa natin kapatid kanina ay tatlong bahagi. Yung kanyang binasa po yung simula ng pagkikwento ng Panginoon tungkol sa paghasik. At ang aking babagitin ay kung paano ibinigay ng Diyos ang halimbawa ng paghasik. Okay? At ano po ang kahulugan nito? Gaano ba kahalaga yung paghasik nito? Anong inihasik ng Panginoon? At sino yung mga hinahasikan? Okay? At alam ko na ang salita na ating pong hinahasik, kagaya Panginoon, ay ang kanyang salita. Okay? Yun po lagi yung ating pong baon-baon. Ang sabi ko sa may 4, sabi ko, at nagsalita siya sa kanila sa maraming bagay sa pamagitan at sa 3 mo na ng talinghaga at sinabi, makinig kayo, isang maghasik ang humayo upang maghasik. Ito, 4. Kung meron kayong mga Biblia, buksan niyo po sa 13. Mateo 13:4 hanggang pababa. Ang sabi sa 4, habang siya ay naghasik, may mga piling na hulog sa tabing daan at tumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Di ba kung minsan mga kapatid, alam ko po hindi po lahat tayo ay nakaranas lahat ng tinatawag na pagtatanim. Tama? Pero mayroong iilan na talagang may probinsyang pinanggagalingan, mayroong lupang pinagsasakahan, ay na-experience po natin yung paghasik ng binhi. Noong unang panahon kasi, siguro kaya hasik ang sinabi dito, hindi yung itinatanim. Kasi noon talaga, kahit sa probinsya namin sa Antique, ay madalang po doon yung nagtatanim. Ginagawa na yung bagay na yun kapag ang isang lugar ay medyo malalim. Na pag hinasik yung tanaw ay medyo malalim ang tubig na lalanta siya, kaya kailangan niyang saan itanim. Okay? Pero mostly talagang hasik, Sa paghahasik ng binhi, kung minsan hindi naipagkailan na yung binhing ating hinasik ay talagang iba't ibang lugar na tinatamaan, tama? Okay, depende doon sa preparasyon ng ating lugar na pinaghahasikan. Pero mostly, ay hindi nagkakaparehas, okay? Sa paghahasik nyo ng binhi, ang iba ay napupunta saan? Sa daan, tama? Kapag napunta sa daan, anong sitwasyon ng binhi na meron doon? Maganda ba? Hindi. Siyempre, hindi siya maging maganda. Bakit? Posibleng yun ay nakalutang. Nakapatong na yan sa daan. Dahil nakapatong na yan sa daan, marami po siyang magiging kaaway. Number 1, manok. Kapag meron tayong mga manok sa ating paligid. Kaya kung minsan, kapag ang ginagawa, ang isang farmer, kapag siya nag-asik sa paligid niya ay maraming manok, pinapadalahanan yung mga kapitbahay. Kung maaari mo ba yung ating manok, pakikulong po natin kasi
maglalagay ako ng palay. Ito baka mawala, putukain. Okay. At yung ibon ay hindi po sa kasama sa pwedeng sabihin mong pakikulong po na mga ibon. Sila po ano, talagang andyan na yan sa field, nakawala. Sila yung number 1 na ano, tutuka ng palay. Ano ini-expect mo kapag tutuka? Of course, wala na yan. Wala na po yan. Talagang wala ka nang aasahang aanihin kapag sila ay natuka ng ibon. Ang iba naman ay nahulog sa batuhan na doon kakaunti lamang ang lupa at kagad silang sumibol. Yamang hindi malalim ang mga lupa. Kaya pagsikat ng araw, ang mga ino-ino natuyo at dahil sa walang ugat, ang mga iyon ay tuluyang nalanta. Di ba? Kung minsan isa yun sa mga kalagayan ng paghasik ng binhi. Kapag ang binhi natin na yasik ay sa mga lugar na patuhin, kunti yung tawag doon, yung lupa o di mabuhangin, yan ay walang nagstay na tubig. Tama? Napansin yung lahar, kapag yung kunting ulan lang, bumababa agad yung tubig. Walang naiibang tubig sa taas. At kapag merong halaman nandoon, ano mangyayari pag dumating ang init? Malalanta at ito ay matay. Wala ito maging pakinabang. Pangatlo, ang iba'y nahulog sa tinikan. Lumaki ang mga tinik at sinakal ang mga iyon. Di ba kung minsan kapag hindi natin ihanda ng maayos yung ating pagtataniman, may mga lugar doon na may mga talahib, may mga tinikan, may mga puno, may mga dawang. Kapag doon natin siyang ilagay, kung minsan siya, kasabay siya ng binhi, nabubuhay din naman. Kaya nga lang, higit na mas mabilis lumaki yung mga yung mga dawang. At yung dawang na yun, papatayin nyo yung totoong binhi. Kapag gano'n ang nangyari, wala ka maging pakinabang sa mga binhi na yung itinatanim. Ibig sabihin, 3 binhi na ang medyo hindi siya mapakinabangan. Pero sa bandang dulo ng ating pong babasahin, sabi dito, number 8, ang iba'y nahulog sa mabuting lupa. Okay, mabuting lupa. At namunga, ang iba'y tig-100, ang iba'y tag-61, at iba'y 30. Okay. Mapalad yung binhi na ilapagsan sa mabuting kalalagyan. Mabuting taniman. Ang sabi dito, lahat ng binhi na ilagay doon, ay nagbunga na napakaraming bunga. Siyempre, kapag tayo mga farmers, kapag tayo po'y nag-aasik ng binhi, nag-i-expect ka ng meron tayong aanihin. Napapansin niyo, minsan madalas po ako pumupunta ng Pangasinan, once a month pumupunta po ako ng Pangasinan. Nalulungkot ako sa mga farmers na nagtatanim ng palay, na lalo pa ang pagtatanim ay yung hasik lang, yung hinasik lang, po. May mga lugar doon na minsan makita mo, nakipagpatitiro yung palay doon sa mga sa mga damo. Nalulungkot ako, sabi ko, anong aanihin mo kapag ganun ang ginawa mo sa iyong lupain? Hindi mo inihanda na mas maayos. Nasa paglaki ng iyong palay, kasama ng paglaki ng mga dawang, hindi ito magbubunga ng maayos. Bakit? Kasi mayroong mga damo, may mga dawang. Higit na mas mabilis lumaki yung damo kaysa palay. Kaya nalulungkot ako, sabi, bakit ganito ang ginawa? Sana hindi ka na nagtanim kasi sayang yung panahon. Sayang yung fertilizer na ibinibigay mo, yung panahon na iginugol mo doon, at yung spray sa damo na yung ginagawa. Samantala yung ilan naman, katabilang din naman nila, na ihanda ng maganda yung yung lupain.
Dahil naihanda ng magandang lupain, tumubo yung yung palay ng maganda nang nilagyan ng fertilizer, wala siyang kaagaw na sa pagkain ng fertilizer. Dahil wala sa kaagaw, naging malusog yung yung mga pananim. Kapag malusog ang pananim, makikita mo unti-unting lumaki hanggang ito magbubulaklak. At pagkatapos ng pagbulaklak, makita mo yung magandang bunga. At pagkatapos ng magandang bunga, makita mo unti-unti nito nakatayo unti-unti ito yuyuko. Sa pagyuko nun, paglipas ng mga panahon, yung bunga na magdidilaw na. Okay. Kapag ikaw farmers, kapag ikaw nagtatanim, pag nakita mo yung pananim ay malusog, maganda ang magiging ani, anong damdamin mo? Ikaw masaya. Bakit? Kasi alam mo, kikita ka. Tama? At kapag marami ka naging ani, mayroon kang maibebenta, mayroon kang kakainin sa pagkalipas ng 3 buwan o 3.5 buwan, mayroon kang maraming aanihin. Okay. Pero, ang isang hektarya natin tinaniman mostly dyan, kapag maganda ang tanim, ay kumukuha po yan ng mga 100 to 120 kasako. Okay? Kapag maganda ang tanim. Kapag hindi naging maganda ang tanim, siguro 50 or mas mababa pa doon. Last time, nagkaroon pa kami ng lupa sa Pangasinan. Meron pong farmers na taga roon. Hindi ko alam kung anong way ng kanilang pagtatanim. Nag-expect kami ng kalating hektarya ay siguro mga 60-65 kabans dapat ang maani. Nakakuha kami ng mga 25. Yung gumastos kami ng malaki, mahal ang bayad sa tao, mahal ang pagpararo, mahal ang gamot, mahal ang fertilizer. Nang kinumpute namin, parang kulang pa ba? Mas malaki ba expenses kaysa doon sa naging kita. Nakakalungkot, nakakalungkot. Pero kapag marami po tayong naani, nakakatuwa. Ang parables po ng pag-aasik ay para rin pong pag-aasik ng salita ng Panginoon sa ating pong paligid. Tama? Sa ating pag-aasik, hindi lahat ng tao nating inaasikan ay magkakaparehas ng prinsipyo sa buhay. Okay? At sa ating pag-aasik, kung minsan, may marami tayong binyagan, tama? Pero sa dami na ating binibinyagan, pagkalipas ng mahabang panahon, kamusta sila? Saan na sila ngayon? May nanatili ba? O marami ba ang natili? O mas marami yung nawawala? Pero madalas po nating nalalaman, karamihan sa ating mga nabibinyagan, laging nawawala at ilan na po ang natili. Mapalad ang nanatili sa loob ng iglesia kapag katapos ng binyagan, sila po ay nagpapatuloy. Mapalad. Kagaya po natin, mapalad tayo kasi andito tayo ngayon. Pero nakakalungkot doon sa mga ilan. Sa umpisa, naging masigasig, nakipag-participate sa gawain. Pero pagkalipas ng mga panahon, dumaan yung oras sa buhay, sila po ay unti-unting nawawala. Kaya yung mga nandito sa loob ng iglesia ngayon, sa bagang ito, mapalad tayo. Dahil mapalad tayo, pwede niyo ba bang sabihin sa akin isang malakas na amen? Amen! Okay, nawal yung amen na yon ay makita yung pagpapatuloy natin sa ating paglilingkod. Kahit sa hirap ng buhay mga kapatid, alam mo pa mahirap, wala pong madali. Nawa, tayo pa rin ay magpapatuloy. Sa talata 18, sabi nito, paliwanag sa talinga tungkol sa pagpaghasik. Okay? Pakinggan ninyo ang talinghaga ng paghasik. Kung sino man ay makinig sa salita ng kaharian at hindi ninyo inunawa darating ang masama at agawin ang inihasik sa kanyang puso, ito ay naihasik sa tabing daan, mga kapatid. Kapag pala ang salita ng Diyos ay hindi natin binigyan ng halaga, hindi natin ito inaaral,
pinagpapatuloy, ito aagawin sa atin ng mga masasama. Kaya pag inagaw ng masama, dahil wala na ang salita ng Panginoon, hindi na po ito magpapatuloy. Bagkus, konting problema lang sa buhay, wala na. Nawa ang mga salita ng Diyos na sa ating buhay, huwag ho nating hayaan agawin sa atin ang kaaway. Ang salita ng Diyos dapat nating panghawakan. Habang ating itong pinaghahawakan sa tulong ng Panginoon, tayo po makakatayo sa Kanyang harapan. Sa 20, sa ito, ang sa 21, ganman, hindi siya nag-ugat, kundi sandali lamang tumagal. At kapag dumating ang kapighatian o pag-uusik dahil sa mga salita, ay kagad siyang natitisod. Mapansin niyo mga kapatid, na kapag dumating yung kapighatian, yung mga masamang bagay, nakaramdam siya ng pagkakatisod. Yung para bang may narinig ng, o may hindi na nakamayan, meron lang hindi nagustuhan sa pamamalakad sa loob ng iglesia, magtatampo na. O kung hindi kaya, hindi nabigyan ng bahagi. Sama na agad ang loob, magtatampo na, matitisod na. Mga kapatid, ang bayan ng Diyos dapat yung itong karakteristik, maalis na po sa atin. Hindi ko sinasabi na hindi po natin naramdaman ito. Lahat tayo nakaramdam. Sino ba sa atin na kapag may narinig na hindi maganda para sa kanya ay natutuwa? Normally, ang maging response natin, nainis tayo, nagagalit tayo. Pero sabi ng Panginoon, kahit narinig mo yung mga bagay na yun, dapat tayo nagpapatuloy pa rin. Alalahanin na natin, ang kaaway natin ay sino? Si Satan. Ang pangalawang kaaway natin sino? Yung ating pong sarili. Yes, bakit? Yung ating sarili naging kaaway natin. Diba kung minsan may mga pinapangako tayo, pagkatapos natin tayo mapinagan, ako sa kabila na lahat, kahit anong mangyayari, ako magpapatuloy. Ito lang. Pag may narinig, siya, ayaw na. Kaya, masabi ko, mga kapatid, mismong sarili natin, kaaway natin Bakit? Kapag hindi po natin yung napanindigan yung ating sinasabi, tayo pinawawala. Sabi sa Biblia, nung ang Panginoon ay ipinako sa cross, bago sa ipinako sa cross, ang dami na kanya dinaanang paghihirap. Pero kahit ganoon pa rin naman, alam ng Diyos ang kanyang dadaan ng paghihirap, meron siyang paghahandang ginagawa. Alam niya, yung kanyang dadaanan, hindi pwedeng ipagpalipan. Kailangan niya daanan yun. Dahil yun ang dapat madaanan upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Alam niya na kinakailangan yung kanyang dugo maibuhos doon sa cross ng Kalbaryo dahil yung dugo na yun ay siyang maging kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya alam niya, dadaanan niya yun. Kaya alam niya na yung hirap na kanyang dadaanin, anong ginawa ng Panginoon? Bago ang bagay na yun. Siya ay nagpasting. Tama? Sa kanyang pagpapasting, ilang araw yon? Mga kapatid, ilang araw yon? 40 days? Parang haba. Parang haba sobra, Tayo lang ako minsan. Ako mga kapatid, alamin ko po sa inyo, hindi ko po naging characteristic yung pagpapasting. Yes. Pero mapalad yung mga tao nagpapasting kasi, di ba papansin nyo, kapag meron tayong goal sa buhay, meron tayong hinahangad, na gusto nating marating, gusto nating maabot, ano ginagawa natin? Nagpa-fasting kasi yun ang magiging sa data natin, sa darating. Dahil ang Panginoon ay nag-fasting na ganun kahabang panahon. Pero bago yung daanan, di ba? Doon sa pagpapasting ng Panginoon,
Nilapitan siya ng kaaway, hindi naman ni Satan. Tinukso siya. Di ba kapag ang tao ay gutom, ano kailangan? Pagkain. Di ba kung minsan nga, madilig lang yung pagkain natin. Minsan nagagalit na tayo. Sa mga magulang, mga magulang pag minsan, kapag inutusan yung anak, magsaing ka nga doon. Kapag yung anak hindi nagsaing na mas maaga, tapos darating na yung kainan na, wala pa yung pagkain. Yung magulang yun, nagagalit na yan. Nak, may tubig ba dyan? Nauuhaw ako. Be, nak, pahingi ako tubig. Natalie, pahingi ako tubig din. Di ba ganun yung magulang? Kapag yung anak ay hindi nakasaing agad, dahil sabihin natin, ang mga bata, alam niyo naman mga bata, ano yan eh, mahilig sa laro. Kung minsan, nak, magsaing ka. Para pa natin ng alas 11, kain tayo. Nasabi ng bata, ubunay. O di kaya sabi ng anak, saglit lang. Nak, okay na nak, meron dito. Sige, thank you. Pag sinabi ng anak, sige nay, sasayin ako. Nay, wait lang, maya-maya lang, tatapusin ko lang to. Hanggang sa naging busy sa ginagawa, ano mangyayari? Nakalimutan na. So darating yung magulang, gutom, nak, kain na tayo. Sige, ihanda niyo ng pagkain. Alam niyo naman sa probinsya, talagang nauso sa atin yung talagang hindi nilalagay yung kaldero sa lamesa, tama? Kapag nakita ng mga magulang natin sa probinsya, ang kaldero nilagay sa lamesa, papagalitan na nun. Papagalitan na nun. Dito na sa Maynila expression. 1991, first time ko pumunta sa Maynila, ay nung magkainan na ang boss na aking tinitirahan noon ay doktor. Nag-aaral siya ng doktor. Teacher siya, pero nung nag-proceed sa para doktor, nag-aaral siya ng doktor na dito sa may Fatima. Okay? Kami po natira sa may Blumentritt. Okay? Nagulat ako. Yung maliit namin kaldero kasi kaming dalawa lang, tapos apartment yan, sarili nilang apartment na mga border sila. Okay? Nagulat ako kasi nung sinabing kakain na, kinuha niya yung isang maliit na kaldero namin at inilagay doon sa isang maliit na lamesa. Tapos ano yung mga pinggan. Sabi ko, ba't andyan yung kaldero? Dito sa Manila, ganyan yan. O, di kanya-kanya kami kuha doon ng kanin sa may kaldero. Samantala sa probinsya natin, may mga probinsya tayo, dapat sasandukin mo yung kanin, ilagay sa isang malaking pinggan, bandihado mo yan o anumang tawag doon, at ilagay sa gitna at doon kayo kukuha ng pagkain. At nausap pa sa probinsya, kapag medyo mayaman ka, ang lamisa doon, yung umiikot sa gitna. Di ba? Experience ko yan kasi ako, matagal ng buhay ko, hindi doon sa pamilya ko, kundi sa labas. Nag-working student ako, kaya madalas tatawa ako tumira. Di ba? Siyempre may kaya yon. Ang lamisa, malaking round table yan, and then mayroong umiikot sa gitna. Kaya pag kailangan mo, sabihin mo, ikaw na mismo mag-iikot ng round table na yon para mapunta siya yung pagkain. Pero pag wala, sasabihin mo sa yung katibi, pakiabot naman ng kanin, tama? Pero kapag yung inutosan mo anak ay wala pa at walang makain, walang may handa, anong damdamin mo? Mainis at galit. Normal sa atin yung mainis at galit, tama? Pero ang Panginoon, sa kabila ng kanyang naranasan na sinaktan siya hanggang siya ipinako sa cross, nakita niyo ba ang Panginoon na galit? Hindi. Kailan ang Panginoon nainis o nagalit? Nung nakita niya ang kanyang bahay, ang kanyang simbahan, ginawang tindahan or palengke, ano man yan, kalakalan. Doon siya na galit, namalo siya. Hindi namalo dahil nainis or anumang bagay, kundi ang nais ng Diyos ay magkaroon natin tawag na respeto sa bahay-sambahan. Nagsaing ba kayo? Naamoy ko na. O saing nyo na kapitbahay natin. Huwag kayong mag-alala mga parit dahil narinig, naamoy ko na yung kain. Malapit na po tayo magtatapos, kainan na po. Okay. Hindi ko lang naamoy yung ulam. Kaya medyo habaan natin, hindi ko pa naamoy yung ulam. Pag naamoy ko na yung ulam, titigil na po ako. Mga kapatid, nagalit na po yung tama?
Hindi siya nagalit dahil sa anumang bagay, kundi dahil sa kawalan ng respeto ng tao sa kanya, ano? Ng kanyang sambahan. Kaya mga kapatid, dapat tayo, ano lagi yung respeto. Kapag sa loob ng iglesia, meron tayong respeto sa sambahan ng Diyos. Kasi kapag nakita ng Diyos na wala tayong respeto, ang Diyos mismo, ano, magagalit, mainis sa atin. Mamamalo ang Diyos sa atin. Ang Diyos ay maraming kaparaanan ang kanyang pagpapalo. Kaya kung minsan sa ating buhay, kung ano man na-experience ng kahirapan, malay mo, pinapalo na po tayo ng Diyos. Okay, hanggang ang Diyos ano, ipinakaw saan? Sa cross ng Kalbaryo. Pero pagkatapos na sa ipako sa cross, anong sabi niya sa Ama? Ama ko, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanyang ano, kanilang ginagawa. Ganon po ang Diyos, ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Marami po tayong pagkukulang, marami po tayong pagkakamali. Ang sabi lagi ng Panginoon, Ama ko, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Doon yun sa mga taong hindi alam ang katotohanan. Doon yun sa mga taong ano, hindi pa napaabutan ng pabalita ng Panginoon. Kamusta naman tayo? Hindi pa ba natin alam ang katotohanan? Sa mahaba nating paglilingkod sa Panginoon, hindi pa ba natin alam? Kapag ang sagot natin, oo, kawawa naman tayo. Anong ginagawa natin sa loob ng iglesia kung hindi natin alam ang katotohanan? At kung hindi natin alam ang katotohanan, anong ipangangaral natin sa labas? O hindi wala. Kasi wala tayong alam. Wala tayong maging dahilan sa ating Panginoon na hindi natin alam ang kanyang salita. Bakit? Alalahanin ho natin. Bago pa tayong binyagan, meron mo ng ano, Bible study. Maliban lang kung tuwing mayroong Bible study, kung tayo po'y tulog. Okay? Kapag tayo po'y tulog, malamang wala nga po tayong alam. O kung hindi naman kaya, kapag mayroong Bible study, nakikipagkwentuhan tayo. Kung sa loob naman ng iglesia, nakipagkwentuhan tayo. O kung hindi naman kaya, para bang isang estudyante, pagpasok ng school, pag-lecture ng teacher, pagpasok nito, ilalabas sa kabila, walang naiiwan. Malamang, wala tayong maging maintindihan. Wala rin tayong maging baon. Wala rin tayong maipapahagi. Bakit? Wala nga po tayo eh. Alalahanin ho natin ang Holy Spirit ay kasama po natin lagi sa ating buhay. Tama? Ang Holy Spirit ay siya lagi nagpapaalala sa atin. Siya lagi nag-uudyok sa atin na gumawa na ano? Ng mabuti. Anong ipapaalala sa atin ng Holy Spirit kung wala pong naiiwan sa atin? Di ba sabi sa Biblia, remember the Sabbath day to keep it holy. Remember, alalahanin natin. Anong alalahanin natin? Kung wala nga po tayo naalala eh. Parang ito na po yan, nung tayo po nag-aaral ng school. Kapag tayo nag-aaral, meron tayo laging, sabi ng teacher, okay, sa Monday, meron po tayong Friday ngayon, sa Monday, balik school, meron tayong exam. Kayo ay mag-aaral. Pagdating ng Lunes, panahon ng exam. Kung hindi ka nag-aral, sa palagay nyo kaya may isasagot? Wala. Bakit? Hindi ka nag-aral eh. Kung sino nag-aral, malamang siya lang ang merong masasagot. Kaya mahalaga po nag-aaral. At sa pag-aaral natin, dapat ito po ay nanatili. Ang paglago po ng isang Kristiyano, hindi po ito yung paglagong biglaan. Ang sabi doon, step by step lang ito, parang bite lang. Hindi po pwedeng, kapag ang second floor, gusto mo second floor na agad, hindi. Kailangan mo makarating doon na ano, unti-unti. Ganun din po ang ating panampalataya sa buhay. Unti-unti. Ang mahalaga ay no, tumataas, 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 hanggang sa maabot nating ano, yung salitang kamanalan. Yung nais ng Diyos na mangyayari sa buhay natin. Dahil kapag naabot natin yung bagay na yon,
Ang sabi dito sa Biblia, mapalad kayo ang kayong bayan ng Diyos kasi naabot niyo yung antas dapat ng yung kalalagyan. Ang sabi doon, di ba sabi doon, manahin ninyo yung yung putol ng buhay na ipinangako sa ating mga Panginoon. Sino yung magmana na yun? Sino yung mga tao magmamana na yun? Ito yung mga tao lumakad na tuloy. Bumagsak man, ngunit hindi haya stagnant. Akit ulit. Hanggang sa parte natin yung kamanalan. Sabi ko, ang pag-aasik naman na mabuting lupa ay iyong nagiginig ng salita at inuunawa ito. Ito mga kapatid, yung ang kahulugan doon sa pag-aasik sa mabuting lupa, yung salita ng Diyos ay yung pinapakinggan at iyong inuunawa. Dapat pala sa salita ng Diyos ay inuunawa natin. Iniintindi natin yung tamang kahulugan. Kasi kung minsan mga kapatid, pagdating sa pag-uunawa sa pag-iintindi, kung sa may mga kanya-kanya tayong pangahulugan. Napapansin nyo sa lesson, lalo pag ang lesson natin, mga open forum na ganyan. Kapag hinihingi yung kanyang mga komento ng bawat isa, si kapatid, iba yung pananaw. Si kapatid, iba yung pananaw, tama? Pero isa na yung nais na patutunguhan. Kapag nakita natin na yung ating pananaw, iba sa pananaw ng karamihan, mga kapatid, mag-isip-isip po tayo. Kung yung ating pangunawa ay yun ba yung tama? Or kung minsan, sarili na po natin pangunawa yan, hindi na po niya pangunawa ng Panginoon. Pero kapag ang pangunawa natin ay ito yung pangunawa ng karamihan, ito yung sinasabi na ating pong 28 fundamental belief. Ibig sabihin, tayo po nasa mabuting landas. Unawain po natin yung ating pong nababasa at napapakinggan. Na siyang talagang namumunga. Sa palagay ng mga kapatid, kapag hindi po natin inuunawa ang salita ng Diyos, magbubunga ba tayo? Malamang hindi. Bakit? Hindi mo nga inunawa o hindi mo nga naunawaan Di po ba? Ang mahalaga, maunawaan natin. Kung nais natin magbunga, dapat maunawaan natin ang salita ng Diyos. Ang isa ay 100 at ang iba ay 60 at ang iba ay 30. Mga kapatid, hindi nangahulugan ang pagbubunga natin bilang mga Kristiyano ay dapat meron tayong napapinyagan. Marami tayong naaakay. Dapat mismo tayo ang nagbabasadi, hindi lang po ganoon. Ang bunga ay pwede pong naging kabahagi. Okay, naging kabahagi, marami kaparaanan. Okay, taga-kamay, taga-ngiti, taga-luto. Kapag may taga-kain, huwag lang taga-ubos. Huwag lang po taga-ubos. Ang mahalaga, meron din dapat na partisipasyon. Saan namang gawain sa loob ng iglesia? Sa crusade, sa Bible study. Alam niyo po ba sa Bible study, hindi po kinakailangan lahat doon ay talagang kayo na muna. Di ba kapag ang pastor o ang elder, ang layman, kapag sa Bible study, doon ka, ikaw yung taga-buklat ng Bible, ibigay sa mga kapatid, o di ka, ikaw yung lalapit sa kapatid, o kapatid, dito yan, o dito matagpuan, matututugan yan, o ang pagbasa, matutugan yan. Di po ba? Sa pagkanta rin naman gano'n, di ba, kapag bago tayo Adventist, ang pagbabasa ko minsan, hindi yung isang, doon, nilalahat mo, magbabasa. Lalo kapag mayroong nota, di ba, isa doon, pababa, di ba? Magkaiba kasi pag wala nota, ubusin mo lahat yun, anding chorus, ubusin anding chorus. Kung kapag yung church na may mga note, di ba? Isa lang dito, next, pababa, hanggang sa pinaka-dulo, tama? Kung minsan hindi na naman, tayo pagkagayad sa kanila, ito ang pagparaan ng pagbasa ng tututugan yan. So,
So, partisipasyon. Tama? Kapag nakita ng Diyos na tayo ay nakipag-participate, nakibahagi, kasama ka doon sa tao tumanggap at nabinyagan. Kung minsan ang gusto nila, paano nalulungkot ako kapatid? Bakit? Kasi ang tagal ko ng Adventist, wala man lang akong nakitang nabinyagan sa pamagitan ko. Hindi po ganun mga kapatid. Nabinyagan yung kapatid na yon kasi naging kabahagi ka sa gawain ng Panginoon. Namasa mga ito mga kapatid, tayo po ay magbubunga, hindi lang isa kundi marami. At yung bunga na yon ay dadalhin doon sa panan ng Diyos. Kung si Jonas man ay nabago niya ang nilipi sa pamagitan ng utos ng Panginoon na sila ay magdala ng salita, nawa ang maging kagaya kay Jonas sa pamagitan natin ang salita na dalhin natin sa ibang tao, tanggapin nila ang Panginoon na kailang tagapagligtas at maging kasama natin sila sa paglilingkod. Hindi lang sa lupang ito ang kinakailan, maging doon sa langit na bayan, maging kasama natin sila hanggang ang Diyos ay dumating sa sanlibutan ito. Nawa ang mga kapatid, ang goal natin sa mga ito, tayo po ay magpatuloy hanggang ang Diyos ay dumating sa sanlibutan ito. Kapag tayo po magpatuloy, katawagin tayo Diyos na mapalad. Kapag tayo ay maging mapalad, ibig sabihin mga kapatid, magmamana tayo ng kaharian ng Diyos na ipinangako sa atin sa John 14:1-3. Ayan ang pangako, mamanahin po natin yun. Alam ko po sa mundong ito, marami po tayong naranasan, marami po tayong kahirapan. Pero kung ano mang kahirapan natin, doon sa langit na bayan, sabi doon, ang Diyos ay naghahanda ng maraming tahanan para sa atin. Magandang umaga at happy Sabbath po sa ating lahat. Amen.